ito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. Hair curlers sumabog habang ginagamit ng vloggers sa Cebu. Sikat na ride-hailing app, dinogshow ang safety report ng kanyang competitor. Isang bata hindi napigilang umiyak matapos masawi ang alaga nitong hamster dulot ng nangyaring lindol sa Cebu. Delikadong pag-lane switch ng isang bus, huli sa dashcam. Netizens may hating opinyon. Pag-grant ng civil service eligibility para sa mga outgoing SK official, umani ng samut-saring reaksyon. Climate activist na si Greta Thunberg at 170 na iba pa nakalaya na matapos makulong sa pagpababot ng tulong sa Gaza. At Magic Man 2 World Tour ni Jackson Wang nag-kick off sa Bangkok. Pagbabalik ng GOT7 members sa Pilipinas sa November 2 na. Iba't ibang mga nag-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak, hindi lang nakakaaliw, kundi maaaring kapulutan din ng aral at kung minsan ay makabagbag damdamin. Kasama ang buong persa ng DZRH TV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show. Nakahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, nauwi sa panganib ang sitwasyon ng isang vlogger na ito sa Cebu matapos pumutok ang ginagamit niyang hair curler habang nagre-record ng item review. Sa gitna ng pag-ayos ng buhok, bigla na lang sumabog ang naturang device na agad niyang nai-unplug. Ang mga pangyayari sa trending report na ito. Nauwi sa panganib ang isang hair curler review ng vlogger na si Vanessa Ochea matapos sumabog ang ginagamit niyang hair tool habang nag-aayos ng buhok sa Cebu. Sa video na in-upload ni Ochea sa TikTok, makikitang masaya pa itong nagka-curl ng buhok at nag-thumbs up pa habang ipinapakita ang resulta. Ngunit makalipas lamang ang ilang segundo ay biglang pumutok at nagsabog ng sparks ang hairbrush habang hawak niya ito. Agad namang nai-unplug ni Ochea ang device at walang naitalang sugat sa insidente na nangyari. Umani ng higit 2 million views at 42,000 likes ang nasabing video sa TikTok. Maraming netizen ang nagbigay ng posibleng sanhi ng pagputok ng hair tool. Ayon sa ilan, posibleng hindi tugma ang voltage ng saksakan sa device o natupi ang wire na nagdulot ng short circuit. May mga nagpaalala rin na hindi dapat gamitin ang hairstyling brush sa basang buhok dahil hindi ito dinisenyong tuluyang magpatuyo ng buhok tulad ng ordinaryong blower. Ayon kay Ochea, hindi raw niya alam kung bakit bigla na lamang nagsabog ng sparks ang hair tool, lalo na sa bahaging konektado ang kordon sa device habang ito ay kanyang inaayos. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, kung pandodog show lang din naman ang pag-uusapan, talagang mapapaangkas ka sa kalokohan ng sikat na ride-hailing app na ito. Walang ano-ano kasing titong nirepost at tinawanan ng safety report ng kanilang competitor. Ang buong detalye alamin sa report ni Arnold Herrera. Unwritten rules sa mundo ng marketing ang hindi pagtampok sa produkto o serbisyo ng direktang kalaban o competitor. Pero kung sabi nga ni Kim Chiu noon na kung sa classroom ay may batas, para sa sikat na ride-hailing app na ito, walang classroom, kaya naman, wala ring batas. Nag-ugat ang lahat ng i-repost ng naturang ride-hailing app sa kanilang social media accounts ang matapang na claim ng kanilang kalaban na 99.999% safe umano ang kanilang rides. Ala antibacterial soap o dishwashing liquid ang atake. At para malinaw na hindi sila nagkamali sa pag-repost ng larawan, nilagyan pa ito ng caption na pagkahaba-habang tawa. At hindi lang yon, dahil ang kanilang pandodog show sa kalaban, sinamantala pa bilang surprise marketing campaign na kalaunay pumabot pa sa kanila. Naglabas pa ito ng ride promo code na Save Kami bilang pagkutsa sa safety claim ng kanilang kalaban. Mabilis namang humakot ng higit 4 na reaksyon sa Facebook ang reposted content. Ayon sa ilang netizen, tila nakalimutan ata ng social media manager na magpalit ng account kaya huli ito sa akto na kinukutsa ang kalaban. Sabi ng netizen na si Vincent,
Iba raw talaga ang takbo ng isip ng naturang ride-hailing app hanggang sa punto na hindi ito maintindihan ng normal na pag-iisip. Shocked man, pero aminadong naaliw rin ng ilan sa kwelang puksaan ng dalawang transport services. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating next trending story, maraming netizens ang antig sa viral video na ito ng isang bata na umiiyak. Hindi dahil sa hindi ito nabilhan ng candy o laruan, kundi dahil sa pagkasawi ng kanyang best friend na hamster. Isa kasi ang tahanan nila at ang kanyang alaga sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa nangyari sa Cebu. Ang buong kwento panoorin sa trending report ni Rovic Manuel. Normal na tayo ay malungkot o umiyak sa tuwing mawawalan tayo ng mahal sa buhay, maski ng ating mga alagang hayop. Sila kasi ang isa sa mga nagpapasaya sa atin lalo na kapag wala tayong kasama. Kaya tila maraming netizens ang naantig sa viral video na ito ng isang bata na napahagulgol nang makita ang sinapit ng kaniyang alagang hamster. Sa video na ibinahagi ng uploader na si Arshel Gastador, kita ang 6 na taong gulang nitong pamangkin na si Aiza na bigla na lang na umiyak nang makitang wala ng buhay ang alaga nitong hamster na si Jellybean. Kwento ni Archel, isa rin sila at ang kanilang tahanan sa lubhang naapektuhan ng nangyaring magnitude 6.9 na lindol sa Cebu nitong September 30. Nang mangyari ang lindol, agad umano silang lumabas ng kanilang tahanan habang naiwan naman sa kulungan si Jellybean. Aniya nang bumalik na sila sa kanilang bahay, agad nilang hinanap ang kulungan ng alagang hamster ni Aiza. Sa kasamaang palad, nahulog ito at nakita na lang nila sa sahig na wala ng buhay at doon na nagsimulang umiyak si Aiza. Ayon kay Archel, binili ng magulang ni Aiza noong Mayo ang hamster na si Jellybean para sa pamangkin niya upang alagaan. Makikita sa reaksyon ni Aiza na talagang napamahal na ito sa kanyang pet na si Jellybean. Ang netizens nagpaabot ng pakikiramay kay Aiza at relate din sa nangyari sa kanya na tulad nito ay minsan na ring nag-alaga ng hamster. Ani pa ng ilan, ito na raw ang pinaka-pure na love na makikita ng isang pet owner tulad ni Aiza at ang nangyari kay Jellybean ang isa sa hindi malilimutang alaala nito. Sa ngayon, ayon kay Archel, nasa ligtas at maayos namang kalagayan si Aiza at ipinaliwanag nila rito na ang alaga niyang si Jellybean ay nasa payapa at maganda ng lugar. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, nasa pool sa isang dashcam video ng isang netizen ang delikadong pagbago ng linya ng isang pampasaherong bus habang bumabagtas sa North Luzon Expressway o NLEX. Bagaman marami ang bumatikos dahil sa panganib na maaring maidulot nito, may ilan namang nagsabi na hindi ito intensyon ng naturang driver. Ang dahilan, alamin sa report ni Dustin Bayog. Nahuli sa dashcam footage ng isang netizen na habang bumabagtas sa North Luzon Expressway o NLEX ang tila takong disgrasyang pag-iba ng linya ng pampasaherong bus. Sa pinost ng automotive publication na Visor ay makikita ang pag-switch lane ng bus, bagamat ito ay gumamit ng signal light ay tila hindi nito napansin na sasakyan sa kanyang gilid. Agad na napabusina ang naturang driver kaya napansin na ito ng bus at hindi na ito dumiretso sa lilipatang lane. Nakatanggap naman ng pambatikos online ng bus driver dahil hindi raw tama ang ginawa nitong pagbago ng linya. Ayon sa mga netizen, kailangan one lane at a time ang pagbago ng linya na kaiba sa tangkada bus driver na 3 linya ang lilipatan. Ito ay upang mabigyan ng pagkakataon ng ibang driver na maintindihan ang gagawin ng isang sasakyan at magkaroon ng adjustment tulad ng pagbagal sa pagmamaneho. Kaya ang standard daw dito ay gumamit ng signal light, suriin ang masasakyan gamit ang side mirror at pagtiyak na wala sasakyan sa blind spot ng sasakyan. Samantala, nagpahayag naman ng ilang opinyon ng ibang netizen na mapansin ang pagbusina ng bus driver ng 2 beses na ituturing ng isang driving gesture para magpahayag ng pagpapaumanhin. Kaya tila paniwala ng netizen ay hindi nito intensyon na makabangga sa naturang insidente. Gayunpaman, paalala para sa lahat na maging maingat sa pagmamaneho at tiyakin ang kaligtasan hindi lamang ng sarili kung hindi pati ng ibang tao habang tayo ay nagmamaneho. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending balita, noong nakaraang linggo, inanunsyo ng Civil Service Commission ang pag-grant ng civil service eligibility para sa mga opisyal ng sangguniang kabataan pagkatapos ng kanilang termino. Pero tila iba ang ihip ng naturang balita para sa mga netizen, kung saan hati ang kanilang opinyon. Kung ano-ano ito, alamin sa trending report ni James Galange.
Usap-usapan sa social media ang balitang inanunsyo ng Civil Service Commission o CSC nitong Sabado. Yan ay ang pag-grant ng civil service eligibility sa mga sangguniang kabataan o SK officials pagkatapos ng kanilang 3 taong termino na may good standing. Kung saan ang mga kwalipikadong individual ay may kinabang mula sa CSC Resolution No. 2500752 o ang mga alitunturin sa pagkakaloob ng eligibility sa mga opisyal ng sangguniang kabataan na pinagtibay noong nakaraang Hulyo. Ayon kay CSC Chairperson Attorney Marilyn Yap, ang pribilehiyong ito ay bilang pagkilala sa mahalagang papel ng kabataan sa pambansang pagpapaunlad at pagpapatunay sa kanilang ambag sa paglilingkod bayan. Ngunit imbis na maging good news ay napataas ang kilay ng ilang mga netizen kung saan unfair daw umano ang pagbibigay ng naturang grant sa mga SK official. Komento ng ilang netizens, dapat daw ay makakuha muna ng civil service ang isang tao bago ito payagang tumakbo bilang isang kawani ng gobyerno. Yan ay bilang pagpapakita na mga kabataang lingkod bayan ay mas handa at kwalipikado para sa kanilang posisyon. Gayon din sa netizen na ito kung saan unfair daw umano ang nasabing grant bagkus ay dapat nakabase sa merit, competency at performance sa CSC exam. Samantala, ang civil service eligibility isa sa mga pangunahing kailangan para makapasok sa trabaho sa gobyerno alinsunod sa Republic Act No. 2260 o ang Civil Service Act. Layo nito na bigyang kapangyarihan ng CSC na magtakda ng kwalifikasyon para sa mga entry-level na posisyon sa gobyerno at masigurong patas at batay sa merit ang proseso ng pagtatalaga. Habang ang mga otomatiko namang mabibigyan ng naturang grant ay mga college graduate na may Latin honors, mga bar at board passer, barangay officials, technical educational graduates at special skills eligibility. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na trending balita, nakalaya na si Greta Thunberg, 22 years old na climate activist at ang 170 na iba pa matapos itang makulong dahil sa tangkang pagpapaabot ng tulong sa mga biktima ng digmaang Israel at Hamas sa Gaza. Ang young activist, mayroong mga isiniwalat sa naging karanasan habang nakapiit sa Israel. Ang buong detalye sa report ni Rose Babiera. Nakalaya na ang 22 anyos na Swedish activist na si Greta Thunberg at 170 pang pro-Palestinian activist matapos silang ikulong at idetine ng Israeli forces dahil sa tangkang magpaabot ng tulong sa mga biktima ng gyera sa Gaza noong nakaraang linggo. Ang Global Sumud Flotilla na sinakyan ng mga aktivista, pinaratangan kasing lumabag sa naval blockade ng bansa. Sa unang pagharap sa publiko matapos ang pagkakakulong, sinalubong ang nakataas na kamaong si Thunberg ng mga taga-suporta sa Athens Airport ng hiyawan at mga bulaklak. Ang dalaga, nanindigang totoo ang nangyayari at nilinaw na genocide ang nangyayari ngayon sa Gaza. Bagay na paulit-ulit na itinatanggi ng Israel at sinasabing exaggerated o pagmamalabis lang din ang hunger crisis at starvation na ipinapakita sa media. Kahit pa United Nations at World Health Organization na ang nag-ulat na may nagaganap na malawakang tagutom o famine sa lugar. Let me be very clear. There is a genocide going on in front of our very eyes. A live-streamed genocide on all of our phones. No one has the privilege to say we are not aware of what is happening. No one in the future will be able to say we did not know. Pagdidiin pa nito, may responsibilidad ang bawat bansa na pigilan ang ganitong uri ng krimen ayon sa pandaigdigang batas. Kasunod nito, isiniwalat ni Thunberg at iba pang mga nadetine na nakaranas sila ng karahasan mula sa kamay ng mga militar na Israeli habang nakakulong. Pinagkaitan umano sila ng akses sa malinis na tubig, gayon din sa tulong medikal. At gaya ng paulit-ulit na tugon, itinanggi ng Israel na ganito ang sitwasyon. Hindi lang ito ang unang pagkakataon na hinarang ng Israel ang mga nagtangkang magpadala ng tulong para sa mga biktima ng gyera sa Gaza. Ayon sa huling tala, 341 na sa 479 na individual na nakulong dahil sa paglabag sa naval blockade ng bansa ang napadeport na. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating trending showbiz balita, dinagsa ng Agassiz ang kick-off ng Magic Man 2 World Tour ng rapper-singer na si Jackson Wang sa Bangkok, Thailand, kung saan talagang 10 out of 10 ang electrifying stage presence at undeniable charisma ng GOT7 member. Ang kaganapan sa kick-off ng Magic Man 2, isang buwan bago magpasiklab si Jackson Wang sa Pilipinas, ibabalita ni Showbiz Angel. Umarangkada na ang Magic Man 2 World Tour ng GOT7 member na si Jackson Wang.
sold out ang two-day concert ng global icon sa Bangkok, Thailand na siyang pagbabalik solo tour ni Jackson after almost 2 years. Sa kanyang Instagram, nagpasalamat ang singer-rapper sa lahat ng fans na dumalo sa kick-off ng kanyang Magic Man 2. At syempre, after Bangkok, susunod na riyan ang Macau, Jakarta, Kuala Lumpur at Manila. Sa November 2, nakatakdang magpasiklab sa The Big Dome si Jackson Wang. Last July, nang inilabas ng Hong Kong-born artist ang Magic Man 2 EP, laman ng 11 tracks, kabilang na riyan ang High Alone, Hate to Love, Buck at Made Me a Man. Samantala, para sa tickets ng Magic Man 2 in Manila na nagkakahalaga ng 3,500 pesos para sa Gen Ad hanggang 29,000 pesos para sa VIP Magic 1, bisitahin lang ang ticketnet.com.ph. Kung matatandaan, nasa Pinas din si Jackson Wang noong 2022 para sa K-Pop Masters. Para sa DZRH TV, ito po ang yung Showbiz Angel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayong mga katulad na storya ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O kaya may itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. Magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, sa ngalan ni Arnold Herrera, ito po si Mili Borja ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.